we start, we need to prepare the things that we're going to use in making our classroom diorama. So, ayan. Paintan ko siya ng color yellow. Ewan ko kung bakit yellow, pero gusto ko mapintan. So, illustration board and then lagyan ko yung styro para mas hard yung ano niya. Yan. Tapos itong color black, I would paint it color yellow. Pati yun. Tapos antayin ko matuyo, tapos tsaka ako lalagyan ng illustration board sa gilid. So here's the result of my mistake. Okay naman yung color pero binago ko pa yan at the end. If you don't have glue gun, you can use candle and then glue stick. But I suggest na kapag gagamit po kayo ng glue stick and then with candle, kailangan may guidance kayo ng parents nyo, lalo na pag mga bata yung gagawa. Pero, ayun, kailangan mag-ingat kasi baka makasunog. Tapos, sa experience ko, mas okay na glue gun yung gamitin kasi yung stain na naiiwan ng candle sa glue stick is color black. So, nagbablock yung madidikitan kapag glue stick with candle ang gagamitan. Unlike kapag glue gun na clear lang, glue stick lang yung maiiwan. So, ayun. Another pagkakamali is that hindi ko naayos yung process nung ng paggawa ko. Like, gunting, gupit, which is, mas madali sana kung ginawa ko is, guguntingin ko muna yung mga need guntingin, tsaka ako magdidikit. Lesson learned. So, sa part naman na to, ang ginugupit ko na is illustration board again. Pero para na yun sa mga mini table and mini chair na gagawin ko. Tapos, nilagyan ko lang siya ng styro sa loob para mas matibay mas mag-stand siya kapag itatayo, ididikit na natin siya. Kasi, like what I've said sa una is, too soft yung illustration board, lalo na kapag kinulayan, pinaintan. So, feeling ko that time, nung ginagawa ko yan, kapag walang stand sa loob, feeling ko, mabilis lang siya ma-push. Ayun. After ko nung dun sa tables and chairs, nagprint na rin ako ng mga instructional materials na pwedeng idikit sa loob ng classroom, like yung notebook, yung alphabet chart, yung braille, and then yung sign language. Tapos, iba pang design na pwedeng i-design sa loob ng classroom. So, after po ng mga print natin, ayan, nagdidikit na tayo ng mga mini things na malalagay natin sa classroom. And then, again po, kapag po gagamit po tayo ng kandila, kailangan po ay may bantay tayo, lalo na po sa mga bata. Kasi baka makasunog po tayo. So, kailangan po ng 100% pag-iingat. Dinikit ko pala sa illustration board yung mga printed materials, and then yung illustration board, dinikit ko naman siya sa styro. And then, voila! Here's the result of my classroom inclusivity diorama. While making the diorama, I realized na kailangan talaga natin ng matinding time management kasi aside from the projects na meron tayo, like yung diorama, kailangan din natin mag-review sa exam, gumawa ng other activities sa other subjects.
So, yung time management is very important. And then the planning, kailangan maayos yung plano natin para mas maayos yung process na gagawin natin.